Isang gabi sa Reporter's Notebook, hindi makapagsalita, hindi makarinig, at nasasadlak sa kahirapan. Yan ang sitwasyon ng ilang bingi sa ating bayan. Kung kaya ang ilan, pagbebenta ng laman ang pinagkakakitaan. Ang mangga sa Pilipinas, matamis at katakam-takam. Pero sa Palawan, ang tinaguriang pambansang prutas, pinuputakte ng pesteng insekto. Labanan hanggang kamatayan. Sa Mindanao, ito ang kakaibang sabong. At minsan, oras ang binibilang ng laban. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye, kinumpleto. Ang lahat ng iyan ay nakatala Sa Reporter's Notebook. Wala na nga silang boses sa lipunan, wala pa rin sila halos malugaran sa bayan. Mga pipi at bingi, ilan sa kanila napipilitang maging sex worker, kapalit ng barya at minsan ng kaunting kalinga. Ito ang kwento na magbibigay boses sa daing ng ilan sa ating mga may kapansanan. Naway makinig ang kinauukulan. Pangungutya, panlalait. Tumatalab kaya ang mga ito kung wala kang naririnig at di ka nakapagsasalita? Payapa nga ba ang buhay na tahimik sa mundo ng mga bingi? Pagsapit ng dilim sa ilang kalsada sa Kamaynilaan, lumalabas ang isang barkada ng mga bingi. Sa gabi sila nagkukubli mula sa mga taong di maiwasang pansinin ang kanilang pagkabingi. Isa na rito si Ana, 17 taong gulang. Nakaranas ng pagmamalupit sa tahanan. Parating nagagalit ang nanay niya sa kanya. Bad ang mama ko, bad ang mama ko. Ginapos niya ako. Madalas raw siyang saktan ng ina dahil sa paglalakwat siya tuwing gabi, kasama ng mga kaibigan at ng dating nobyo. Kaya nagagalit ang mama mo sa'yo dahil yung sweetheart mong deaf, binubugbog ka rin. So, galit na galit yung mama mo sa'yo. Hindi na nagsumbong si Ana tungkol sa pananakit na ginawa sa kanya. Takot siya. Takot siyang bugbugin ulit. Gusto niya peaceful yung relationship niya sa mama niya. Karaniwan daw ay sa mga kaibigan lang nasasabi ng mga bingi ang kanilang mga hinaing. For one thing, they are intimidated by the police. They cannot communicate with the police. That's one big problem. When an abuse occurs, where do they go? Wala tayong trained pa na PNP personnel na makaintindi ng kanilang language. So we need interpreter. Bukod sa pisikal na pang-aabuso, nabibiktima rin sila ng pang-aabusong sexual. Si Jing, umaming pinasok ang prostitusyon para kumita ng pera. Ang halaga ng kanyang pang-aaliw, 2 hanggang 400 piso. Pero minsan daw, imbes na pera, pagkain ang kapalit ng kanilang pakikipagtalik. Maraming beses. After mag-sex, pakainin ka lang, fine na sa'yo. Una, pakainin. Tapos, wait. Pakainin ka muna. Pakainin ka muna. Before mag-sex. Ayon kay Jing, kasama niya sa trabahong ito si Ana. Pero giit naman ni Ana, hindi siya nakikipagtalik para sa pera. Galit na galit ako sa sarili ko noon. So, makipag-sex ka sa iba't ibang lalaki, okay lang. Si Dino, kaibigan ng mga dalaga. Kwento niya,
Siya mismo ang nagtutulak kina Ana at Jing sa prostitusyon. May kakalabit sa'yo. Kung gusto makipag-sex, 300 isang gabi. No? Kinakabahan siya. Pero ikaw, sino yung ginawa mo? Nahihiya si kinakabahan. Tapos, pero ikaw, ini-encourage mo, kinukurot mo. Ang sakit. Karaniwan raw ay 100 pesos ang napupunta sa kanya at 200 naman sa babaeng ibinubugaw niya. Alam ni Dino kung saang mga lugar maibubugaw ang mga kabarkada. Bakit naman daw siya maawa na mahirap naman yung pamilya at gusto rin naman nila later pupunta ulit, maghanap ulit ng lalaki. Pero ayon sa kanila, itinigil na nila ang ganitong trabaho mula nang magkasakit ang isa sa kanila. Sexually transmitted disease. Kasama na yung pagbubugbog ng boyfriend mo. Maliligo. Huwag magpaganda. Sa isa pang sulok ng kamay nilaan, nagbenta rin ng laman si Weng. Iminuwestra niya sa amin kung paano siya naghahanap ng customer. Maliligo. Huwag magpaganda. Tapos pag nakita ka na ng maganda ng isang lalaki, nakatingin sa'yo, okay, punta na kayo. Okay. Bayad. Di man naririnig ang mga salita, ramdam sa bawat galaw ni Weng ang hirap ng kanyang ginagawa. Kakatok sa bahay, sisigaw sa'yo. Lista yung pangalan. Kakatukin ang bahay. Teka lang, time out. Kakain muna siya. Tapos, pangalawa, ganyan na yun. Paulit-ulit ng paulit-ulit. Kapag prostitusyon na ang pinasok, tila mahirap na silang protektahan. One thing leads to another. And before they know it, they get involved in a situation that they are helpless about. Kaya mahalagang nariyan ang pamilya para siguruhing hindi sila pinagsasamantalahan. Sa isang lugar sa Kalakhang, Maynila, nakilala namin ang magkaibigang Carla at Jana. Bingi si Carla. At di man nakapagsasalita, masayahin ito at mahilig magkwento. Sabi po niya, kasi niya po, gusto raw, kahit may mga problems daw po, gusto niya, na nakikita yung mga friends niya masaya. Ramdam ni Carla na mahal at tanggap siya ng kanyang pamilya, kaya di raw siya napariwara. Maganda. Di ba matalino? Matalino siya sa eskwelahan. Bukod sa pamilya, mahalaga rin ang edukasyon at pagkakaroon ng patas na oportunidad. Pero sa kasamaang palad, walang tinig sa lipunan ang mga bingi. Do you know that I have written to congressmen, to senators, ang lalaki ng pork barrel nila? And they would say, it's not in our budget. This priority ito eh. And people forget that the way we treat the disabled is a sign or a criterion on how civilized we are. 15 sa 10,000 Pilipino ang may kapansanan sa pagdinig. Pero isa lang sa bawat 5 ang nakakapag-aral. At hindi rin madali para sa kanilang maghanap ng trabaho. Kuminsan masigit na tinatanggap ang may mga normal na may pandinig kaysa sa mga magagaling naming mga deaf person na may skilled sa arts, sa computer o kaya graduate ng edukasyon. Para sa mga walang boses sa lipunan, di na malayo ang pang-aabuso, diskriminasyon, at maging ang prostitusyon. Hanggat kulang ang suporta ng lipunan, mahirap makamit ang pag-unawa at tulong
na kanilang inaasam-asam. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Tulad ng boxing, black eye din ang inaabot ng mga manok. Maraming Pinoy ang naaadik sa sabong, kabilang na mga taga Cotabato na may kakaibang uri ng sabong. Matira ang matibay, abutin man ng ilang oras ang laban. Ang kwentong yan nakatala sa ulat ni June Veneracion. Parang sabong kung tingnan. Pero pawakan ng pangalan. Sa gitnang Mindanao, ito ang laro. Minana pa sa kanilang mga ninuno. Bata pa raw si Mang Sami nang makahiligan niya ito. Yung pawak yan, ang ibig sabihin, magpapait ka ng manok, magpapayak, patakbuhan. Parang boxing din ang pag-train, mag-jogging, mag-talon, ganyan. Bago simulan ng pawakan, ihahanap muna ng kamatch ang mga asil. Pasihan ang laki at taas nito. Asil ang tawag sa lahi ng mga manok na ipinanlalaban. Imported daw ang lahi nito, pero mula rin sa Asia. Pagkatapos mahanapan ng kalaban, paliliguan na ang asil. Sa makipot na tarikan o ring, isasalang ang dalawang manok. Pero di gaya ng sabong, hindi kinakabitan ng tari o blade ang mga ito. Ngunit madugo pa rin ang labanan. Tulad ng boxing, black eye din ang inaabot ng mga manok. Walang tari yan, kasi ayaw namin ng may tari. Mas lalo yan ang makasala talaga, yan ang malaking kasalanan. Parang sinadya mo sinaksak, sarili mong alaga tapos ipapatay mo. Na ito, kahit mabugbog, mapakinabangan namin yan, maalagaan pa, pwede pa ipait uli. Dahil walang tari ang mga manok sa larong pawakan, matagalan ang labanan. Talo ang manok na aayaw. Kaya may mga pagkakataon na umaabot ng mahigit 1 oras ang labanan. Kung nasa 1.5 oras at wala pang umaayaw sa mga manok, tabla ang laban. Pero bihira raw itong mangyari. Parehas tayo. Para makaalis tong isa, matamaan para makasiguro rin. Para makalaban. Bigyan mo uli! Bigyan mo uli! Nawala na! Tabla! Talo yun. Panglima. Panglima na? Panglima na sa ngayon. May talo na ba yan? Walang talo ito. Wala pang talo pa yan. 5 win, lulos. Magkano na panalo yan? 3,000. Ngayon yung araw na 3,000. Madalas, maliit lang ang taya. Pero sa mga invitational derby, 10,000 ang pinakamababang pusta. Dahil mabigat ang pustahan, ang batigang manlalarong si Elmer, isinasanla ang baril. Pag natatalo ko, nagsasangla ako talaga ng baril. Ang talagang hilig ng mga tao dito na sinasanglan, baril. Nasaksihan niya rin kung paano magpustahan ang mga politiko sa kanilang probinsya. Malaki kasi nag-uumpisa paminsan sa 100,000 pataas. May na-witness pa akong laro na talagang malaki yung pusta. May kasama pa mga baril. May sasakyan pa. Kung pagbabatayan ang dami ng perang umiikot sa pawakan, di maiisip na isa ang gitnang Mindanao sa pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas. Sa konting kinikita, nakukuha pa nilang pumusta. Mga magkano pinupusta mo? 100, 300. Oh, saan ka kumukuha ng pera 100, 300? Nagayon sa tatay tapos kumanalo. Oo. Tapos pag manalo, doble.
nakilala namin ang 13 taong gulang na si Tenten. Mga magkano pinupusta mo? 100, 300. Oh, saan ka kumukuha ng pera 100, 300? Nagahingi sa tatay tapos kumanalo. Oo. Tapos pag manalo, doble. Nakuha ni Tenten sa kanyang ama ang hilig sa pawakan. Ang kanyang tatay naman, sa magulang din natutunan ng bisyo. Manang-mana na ba? Kasi kung walang klase sila, sasama siya sa akin. May nag-aaral naman. Kinabukasan, napadpad kami sa isa pang laruan ng pawakan. Yan, ilang minuto na naglalabanan at mukhang base dun sa nakikita natin at narinig natin sa mga tao, mukhang malapit na may manalo. Tumagal pa ng konti ang salpukan ng mga manok. Pagkatapos, idiniklara na ang panalo. Laking gulat namin nang makita si Ring si Tenten. Alaga pala niya ang nanalo. Kano na panalunan mo? 100. 100? Ayos ah. Ito ba yung inaalaga mo? Ha? Yan yung kahapon? Yung hawak-hawak mo? Siniserte ka. Kasama pa rin niya ang ama na parang baliwala lang ang kinamumulatang bisyo ng anak. Nagsusulputan ngayon ang mga laruan ng pawakan. Usong-uso ito, maging sa mga liblib na lugar. Kahit mga bata, pwedeng manood. Ayon sa Presidential Decree 449 o ang Cockfighting Law, dapat isa lang ang sabungan sa bawat munisipyo. Dapat lisensyado ito ng lokal na pamahalaan. Ang mga lalabag dito, may parusang pagkakulong ng mula 6 na buwan hanggang 6 na taon. At multang mula 600 hanggang 2,000 pesos. Pero tila hindi nasusunod ang batas dito. Sa mga napuntahan naming palaruan ng pawakan, isa lang ang may business permit. Karamihan yata dito, wala no? Karamihan wala. Karamihan walang permit. Matagal na nag-operate ito. Almost 3 years na kami. Almost 3 years na. Katwiran ng mga nakausap namin, nakagisna na nila ang larong pawakan. Sa totoo lang, kontra ng Islam religion. Ayaw niya yung gambling. Kahit anong klaseng gambling, ayaw ng Islam. Ngayon, maaaring magtanong kayo, bakit namin ginagawa? Mas mabuti na ito kaysa may isip kaming iba na lalong magbibigay ng mabuti sa kapwa namin tao. Kung sabihin mong culture yan dahil ginagawa ng matagal, hindi naman ibig sabihin na government will be precluded from regulating the activity. Under the police power of government, it can pass laws regulating this activity. Ang problema, tila hindi raw pinapansin ng mga otoridad ang iligal na operasyon ng pawakan. Kaya may panukala si Vice Mayor Giani. If we cannot regulate it, we might as well authorize the operation. Katulad ng sinabi ko, it's part of the culture. So, dapat sigurong pag-aralan maigi ng mga mambabatas natin. Kumpara sa sabong, mas mabuti na raw ang pawakan dahil hindi namamatay ang mga manok. Pero may pangamba na baka maging mitsa naman ito ng pagkasigira ng buhay ng tao. Hindi na nga lang matatanda, kundi pati mga bata ay namumulat sa sugal na ito. Pati pa ang kaunting perang naitatabi, tila naitataya pa sa walang katiyakang laban. Ako si Jun Veneracion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Positibo. Ito ang pesteng 2 dekada nagsalot sa lalawigan ng Palawan. Ang Mango Pod Weevil o MPW. Ang mangga ng Palawan, mabango, matamis at makinis. Pero huwag kang mabibigla kung pagbiyak mo, may mga naninirahang pesteng insekto. Bakit hindi mapuksa ang pumipese sa probinsya ng 2 dekada? Yan ang ulat ni Carlo Lorenzo.
Ang pambansang prutas. Masarap. Malinamnam. Talaga namang katakam-takam. Hindi matatawaran ang sarap ng ating mangga. Minsan na nga itong binansagang pinakamatamis sa buong mundo ng Guinness Book of World Records. Pero paano kung sa loob ng ipinagmamalaking produkto may namumugad palang insekto? Ito ang pesteng 2 dekada ng salot sa lalawigan ng Palawan. Ang mango pulp weevil o MPW. Mula pa raw sa Borneo ang uri ng insektong ito. Ito ay dala ng mga nagbibiyahe galing Borneo kasi wala namang border check doon sa southernmost portion ng Palawan. So yung palitan ng trade, doon galing yung pulp weevil. Dala ng mga tao na may bitbit na mangga na infested ng pulp weevil. Mapanira ang weevil. Ito'y naninirahan sa loob ng prutas hanggang sa paglaki. Ito kasi, itong sinuserve niya na pagkain, yung mangga lang talaga. Yan ang talagang pagkain lang ng weevil na yan. Panglima sa pangunahing produkto ng Palawan ang mangga. Noong nakaraang taon, mahigit 20 milyong kilo ng mangga ang kanilang ani. Pero hindi napapakinabangan ng gusto ang yamang nagmumula sa kanilang mangga. Sa bisa ng isang executive order noong 1987, ipinagbawal ang pagbenta ng mangga sa mga karatig lalawigan. Ibig sabihin, bawal ilabas ang mangga ng Palawan. Nagkalat ang mga babala sa paliparan, pinaalalahanan ng mga babiyahe na bawal magdala ng mangga papalabas ng lalawigan ng Palawan. Ito'y para maiwasan na kumalat pa sa ibang bahagi ng bansa ang MPW. Tanging sa Palawan lang matatagpuan ang peste sa mangga, na pangalagaan ang hindi pagkalat nito sa bansa. Pero halos 20 taon ang lumipas, hindi pa rin tuluyang napupuksa ang peste sa lalawigan. Mula sa isang lugar, ang peste, kalat na ngayon sa 9 na munisipalidad sa Palawan. Isang pesteng naging salot sa kabuhayan ng ilang mga residente sa lugar. Si Danilo Garciliano, kumikita noon ng mahigit 50,000 kada ani niya ng mangga. Pero nang tamaan ng peste ang kanyang pananim, naging 5,000 na lang ang kanyang kita. Medyo humina kasi yung nakakabili, natural, ibabalik sa'yo, sabi may sira. Yun ang epekto. Sinisisi ni Danilo ang mga tao basta-basta na lang nagtatapon ng manggang may peste. Posible raw na may nagtapon sa kanilang bakuran. Ang laman nitong peste namugad sa kanyang manggahan. Ang dating ikinabubuhay, ngayon itinigil na ni Danilo. Sa paghahalaman at pangingisda na lang siya umaasa ngayon. Kasi talaga yun din ang sana magiging hanap buhay natin. Pagkatapos, gano'n na, may mga talagang sanhin na yung mangga mo, bibiyakin mo, mayroong laman sa loob. Taong 1997 nang magkaroon ng pag-aaral ng Department of Agriculture tungkol sa problema. Dito ay inisa-isa ang mga pamamaraan ng paglutas ng peste sa Palawan. Ito pong pulp weevil ay short distance flyer. Meron namang pakpak pero hindi naman lumalayo sa orchard. Kaya ito kumakalat kasi yung taong may hawak na, may dala na infested fruit ay dinala from isang infested municipality at lumipat sa kabila. Bahagi rin ng plano ang pagkakaroon ng mga testing center na tulad nito, kung saan tututukan ang pag-quarantine sa mga mangga ng bawat munisipyo ng Palawan. Ginagamit ang X-ray para makita ang peste sa loob ng mangga. 3 toneladang mangga lang kada araw ang kaya nilang i-X-ray. Pagdaan dito sa scanner yung mangga at dumaan sa machine, sa X-ray, so makikita dito sa monitor yung kabuuan ng mangga, then sa gitna ay ang buto. So pag may puti na ganyan, ibig sabihin yan yung presence ng pulp weevil. Ang mga dumaan sa X-ray tinatatakan. Armado naman ng certificate ang mga nagbebenta. Patunay ito na walang MPW ang kanilang tinda at maaari nang ibenta sa palengke. Pero nag-iisa lang ang X-ray na ito sa buong Palawan. Hindi raw kasi sapat ang pondo sa pagpapatayo pa sana ng iba pang center na tulad nito. At ang isa pang problema, ang mga manggang mula sa Puerto Princesa lang ang isinasalang sa X-ray machine.
hindi pinapayagang ma-x-ray ang mga manggang mula sa mga karatigbayan. Ang kinakatakutan na yun ay maging dumping ground ng palpable itong perso. Hindi natin maalis yan pagka nakapasok dito at maski may control measure, baka hindi natin 100% yan, baka maging dumping ground kami, mas lalong dumami yung palpable dito. Malaking halaga ang kakailanganin para tuluyang masugpo ang peste. Tinataya kasi nga abot ng mahigit 200 milyong piso ang kakailanganin. Gagamitin ang halaga sa pagbili ng dagdag na x-ray machines. Dagdag na tao para sa labor at marami pang gastusin. Pero 500,000 piso lang ang perang inilaan ng gobyerno para sa programang ito ngayong taon. Halagang kulang na kulang at hindi sapat. Isang paraan ang naisip ng mga Palawenyo para kahit papaano'y mapakinabangan ang kanilang mangga. Dito sa Puerto Princesa, isang maliit na planta na ang nakatayo. Dito ginagawa ang mga produktong mula sa mangga tulad ng mango ice candy, mango juice, mango jam, dried mango at mango puree. Maliit man ang bilang ng kanilang produkto, maganda na raw itong simula. Sa paraang ito kasi, nabebenta na sa labas ng lalawigan ang kanilang processed mango products. Ang kagandahan nito, pagka dito ay para maka-open kami ng market sa mangga, sa mga growers namin kasi lumalaki yung volume ng production. So kung hindi namin may lalabas to, at least kung meron kaming makapaggawa kami ng processing, makapag-process ng mango products, ay pwede namin mailabas. Bukod tangi ang angking tamis ng ating mangga. Pero hanggang kailan kaya maghihintay ang mga Palawenyo upang lubusang mapakinabangan ang yamang nagmumula sa mangga ng Palawan? Ako si Carlo Lorenzo at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na isyo balita, maaari kang tumawag sa aming numerong 928-7021, local 1424. Maaari rin po kayo mag-email sa amin sa reportersnotebook@geminetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga issue at balita, samahan niyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Maki Pulido. Ako si Jigo Manicad. Reporter's Notebook. Ayan o,